So, simula tayo. Chart request. Sige, comment lang kayo. Tapos, i-analyze natin. House. Sige, house. Super stock of the year. Pero, again, yung stance ko kay house, kahit malakas na siya, medyo bias lang ako, no? Kasi may divergence na yan dito. Pag naglabas ka ng kahit anong indicator, yung mga momentum indicator mo, may divergence na yan most likely. Pero di pa naman siya namamatay, di ba? Pero ako kay house, pass na muna ako kasi medyo parang ano na eh, nag-super run na siya eh. Tapos 'di ba may issue to recently, parang sabi kakasuhan daw siya kasi parang ino-offer niya lang na internet sa mga condo nila is yung sarili nilang service. So may anti-compete na parang issue na nilalabas sa kanila. So feel ko yung ganun, baka magkaroon ng buy on dips opportunity dito. Baka pwedeng 12 or 11.50 kung mag-dip. So at this point, ako, hindi ko i-chase to, no? Parang chill na lang muna ako. Kung may hawak ka pa nito, pwede ka naman mag-hold lang kung long-term believer ka. Pero ako lang, kung bibili pa lang ako ngayon, chill lang ako. Mas cautious. Hindi ako optimistic na maghabol sa ganitong level. Okay? Next. Vita. Ito. Pwede to. So mukhang no? Tapos na yung conso phase niya. Consolidation phase, tapos na yung pagbuelo niya. Kung gumawa na siya ng base, na-hold yung base point. Tapos, pansinin nyo, price suddenly went above EMA 69. Eto na. 'Di ba? So, yan, 170. Expect ko dito ay, pag nag-break ng 180, pwede kang may spike dito hanggang 2, ganyan. Pwedeng ganyan eh. 2 or mga 195 sa area na to. So kung iti-trade mo to, ingat ka lang. Ideally gusto natin na hindi na siya mag-below around mga 165 yan. Depende gaano ka ka-tight. Pero para sa akin, dapat di na mag 165 to. Okay, next. STI, pass muna ako. Pwede siya mag-bottom pero wala ako interest. Parang mangyari dyan kahit mag-bottom ka, kunyari 69 pala yung presyo nito. Pucha, bato, no? Mahirap yan. Feel ko as long as below 75 si STI, mahirapan to. So kahit may mga rally ka dyan, sell on rally structure lang siya. Hindi pa to magte-trend palagay ko. So, kung bottom picker ka, pwede mong abangan sa lower 60s level dito banda. So, yun muna. I wouldn't expect too much on STI. Alright? What happened to CHP? Plummeted at a huge rate. Yeah, that's true. CHP, let's take a look. So, CHP, ano ba nangyari dito? Kasi, ito guys, yung diba? Kailangan may understanding rin tayo nung nangyayari talaga doon sa stock. Kasi besides technical analysis, meron ring may corporate actions yung isang company, 'di ba? Corporation 'yan. Kunwari dito, maganda siya, 'di ba? Parang kala mo, uy, tutuloy 3 pesos na to. So kung TA perspective ka, maganda talaga siya. Pero we have to prepare when we encounter black swans like this. Ang nangyari dito, naglabas siya ng parang disclosure ba or something na we plan to have an SRO, stock rights offering, na parang ang ratio niya kada 2.5 shares mo, pwede ka mag-avail ng isang share, parang ganon, something like that. So, mag-raise siya, magfa-follow on offer siya para maka-raise ng bagong kapital, 'di ba? So, stock rights yung niya, yung form niya dun. So, makita mo dito, nag-breakdown. So, pag ganyan, below 250, dapat out ka na kung technical trader ka. Right? So, 194, wala to. Parang hindi ko hawakan to ganito kasi kung may stock rights offering to, though okay siya for long-term holders, parang may ka ng delusion lalo kung hindi pa na-finalize yung terms, 'di ba? So medyo medyo delix yun para sa mga investor. Kung technical basihan natin dito, baka dito tayo mag-abang ulit. 160, 170 sa range na to. So yun muna. I wouldn't rush if you wanna bottom pick this, not unless long-term ka. Kung wala ka nang pakialam sa short-term movements, pwede ka mag-ipon kung trip mo. Pero alanganin yan, alanganin.
Bell. Tignan natin tong Bell. Ito parang may high volume to no? So yung Bell parang nag short term breakout tapos high volume. Yung volume na to, hindi ko alam kung crossbar or something. So based sa ganitong galawan, pwede niyang i-fill yung gap around 260 area, 255, 260. So wala 247, may konting upside ka. Pero baka mag-resist sa 260. So yun muna Bell. Not unless may hindi ko sure kung, kasi gaming play to, diba? Tapos, not sure kung ito ba yung property handler nung casino. Nung isa sa mga sikat na casino. So, pwede yan. Kung may catalyst talaga siya na malakas, pag na-sustain niya above 260, baka pwedeng mag-trend. Bumagsak kasi nagbigay ng mataas na dividendo So, after nyan, kapag nag-normalize na to, tignan natin kung may potential ba. So, 260 muna. Tapos, let's observe from there. C. Let's to, sir. So, baka nagtataka kayo, no? Yung EMA 69, parang natatawa ako Parang iniisip yata ng karamihan, ano ba to? Nagpapatawa lang to si sir, Pero, actually, pag tinignan mo siya, useful siya Tignan nyo to, diba? Yung Chelsea. Hype yan, diba? Dennis Uy. Pero tignan nyo, the whole time, below EMA 69 yung presyo. So, kung alam mo yun na, downtrend siya on a medium term perspective, hindi niya mabutas yung EMA 69 natin. Ibig sabihin, may sinasabi sa yung merkado. So ganito, yung ganitong galawan, 531, para siyang nag-aantay na lang ng another breakdown. So 531, hindi ako magugulat kung next na nito, pa na-break yung 5 pesos, tapos baka bumalik dito for 450. Medyo na parang yung sentiment kay Dennis Uy bumaliktad rin Dati hype na hype, ngayon since binawi niya yung PXP deal niya, parang parang bumaliktad, 'di ba? Parang nawalan ng credibility medyo. Parang kini-question nila, puro utang to, paano niya masusustain? Ayan, nag-back out na siya sa isang deal niya. What more on the other stocks na nadala lang ng pangalan niya, 'di ba? So yan yung kailangan lang natin pag-ingatan. So don't be attached in any single idea in the stock market. Kailangan nag-a-adapt ka rin. CPG. Ito pwede to para sa akin. Basta above 50 cents ka, goods to, palagay ko. So, nagta-transition lang, bumubuelo lang, may consolidation. Pero pa na-break niya na yung 55, 56, feel ko may upside pa to. So, take note nyo lang yung CPG kasi kung property sector nga yung malakas, isa to sa mga parang property names na medyo undervalued, may growth potential, tsaka parang speculative yung dating kasi nasa sentimo pa. So kung kunyari tumuloy yung positivity ng property sec, then baka pwede to. Though wala pang pumapansin masyado, no, kasi parang ang tagal na niyang nabugbog, hindi na appreciate, underappreciated siya. Pero kung tuloy-tuloy niyang mabaliktad yung earnings niya na maganda, then baka dun siya mapansin ng merkado. So yun yung tingin ko kay CPG. So, break 55, 56. Next level mo, pwede dito 65-70. Yan yung tansya ko. So, yan yung CPG FNI. FNI, alam ko may mga nag-bounce play sa FNI pero olats Ayun Lahat to. Pag ganyan yung chart, huwag mo na sayangin oras mo kasi, tignan mo, binigyan ka ng parang kunyaring momentum, no? Parang tinatry niya mag-breakout, 165, 170. Tapos hindi man lang kinaya yung 170. Kung tunay na magbo-bottom yan, hindi ka bibigyan ng kandila na malaki na parang palamon. Yung ganyan. So the fact na in-engulf niya yung buong previous range niya, ibig sabihin delix yun. So 149, wala. Avoid ako dito. Simple as that. Avoid. Pwede mong i-bounce play, pwede nating i-try magpaka-genius, pero kahit na ma-bounce play mo yan na 5 to 10%, mas malaki pa rin yung probability mo in the bigger picture na lalamunin ka pababa ni FNI. Kung ganito yung struktura niya, as long as below 170. So, chill muna. Hindi ako interesado sa ganitong galawan. Kumbaga, low probability. To prove my point, check nyo to. SurePass. Ito, yung mga ganitong behavior, kala mo, 'di ba? Bottom picker tayo, 'di ba? Kasi sarap mag-bottom fish, no? Kasi parang pwede mo patunayan sa sarili mo pag nabili ko to sa ilalim. Pucha, godlike ako, matalino ako, malupit ako, 'di ba? Parang ganun Kaya masarap talaga mag-bottom pick. Pero again, you have to take into perspective na yung mga bottom picking na trades, mas mababa yung chance niyan mag-succeed.
Kasi kadalasan, may rason, may magandang rason kung bakit yung stock na to ay naglalagapak, nasa baba, di ba? So, unless na lang may malakas talagang catalyst, dun lang bumabaliktad yung mga stocks na sobrang bugbog. Pero kung wala lang, kung technical lang yung rason mo, kaya mo siya iti-trade, kung puro tayo technical trader, wala rin. Tignan mo tong sa X, di ba? Pinaasa ka, high volume red candle, tapos ay high volume green candle dito, tapos biglang 1, 2, 3 slam, binalik lang yung range, kinain lang. Lats, hindi, walang sustainability. Ibig sabihin, pitik-pitik lang talaga. Tapos tignan nyo, from there, kala mo dito, kung bottom picker ka, no? Kala mo dito, 160 support, tapos dito yung base point, 140 support. Pero wala, bumigay lang ng bumigay. Tapos ito, mukhang nagra-rally, 130, pero tignan mo, yung mga tumira dyan, sayang lang oras nila. After 3 days, binalik lang yung range. So may opportunity naman sa bottom picking, pero pang pro level siya. Hindi siya as friendly for beginners. Hindi rin siya as easy to execute. Tapos yung reward mo relative to risk, medyo alanganin. So gawin mo lang siya kung sobrang pro ka na or parang bored ka. Pero tandaan mo yun na yung prevailing trend, downtrend yan eh. Tsaka kung walang catalyst yan, baka negative catalyst pa yung umiiral. Baka lamunin tayo pababa, slam dunk tayo pababa. So yun yung kailangan i-take note sa mga ganitong stocks. SCC, eto, sige. Ayun, eto. So baka naman iniisip nyo, sir, masyado ka naman against sa bottom picking. Di rin. Tayo, objective lang tayo. Kumbaga, bottom picker din ako pag sa tamang panahon. Kung may sinyalis talaga na maganda. So example, ito, SCC. Pansin mo, nag-try siya mag-bottom 23, tas bumaba sa 22, nag-resustain sa 23. Tapos kahit na nagko-correct yung market, pansin mo siya, nagsusustain pataas. So ito, yung mga ganito, parang may interesting na sinasabi. SCC, no? So ito para sa akin, pwede to. So kung trip mo to, pwede kang accumulate 23, 22, 50. Tapos next TP mo dyan, dito, 25. Immediate resistance mo, 25. Meron kang konting upside. Yan, parang 8-10% na trade. Pwede na. Pero hindi naman tayo limitado sa 25 lang eh. Pwede rin yan mag 26, 27. Yung initial range niya. Kailangan mo lang, syempre, maglagay ka ng stop loss mo. So kung bibili ka 22.50, 23, pwedeng intact lang siya kung above 22 yung presyo. Kapag nag-below 22, ibig sabihin, mali yung bottom pick thesis natin na hindi nag-hold. Dapat bitawan mo rin kung hindi niya nagawa yung ine-expect nating bottom pick, di ba? FB, eto pwede. Food. Dami nagre-request ng food pero wala naman to. Simple lang to, kahit di ko tignan yung chart. Below piso, wala to. So meron kang konso na baka kala mo mukhang interesting pero limited upside ka. 105 piso, sell lang dyan, tapos wala, baka sell on rally lang, tapos babagsak ulit or magsa-sideways lang. So not that interested in food. Yun yung pananaw ko. So tignan na lang natin, not unless yung earnings ni food biglang nag-magic gumanda. Doon lang tayo magkaka-interest siguro. So check nyo kung mag-sustain sa piso. Ngayon below piso, olats. Parang wala masyadong demand. Saka na lang kung mag-break siya above 1 peso 105, no? AGI, tignan natin. AGI na mahinga. So dati solid na trend lang, no? Parang 2 times ko na yata tinitrade to this year kasi swabe yung galawan eh. Pag tinignan mo, dito 20%, tapos next run niya 20% ulit, ay 15 pala. So ganda rin ang galawan. So ganito, AGI. Try natin gamitin tong EMA 18 natin. So na-break niya yung short-term trend line mo. Ay yung MA mo, short-term MA natin. 1540. So dalawa lang 'yan. Kung mag-correct pa siya either dito 15 levels or kung mas malalim, kung naging bearish bigla yung mundo or something, pwedeng dito 1450 banda. So yan, tansyahin nyo na lang. Hindi mo naman kailangan perpektuhin yung presyo eh. Ang importante dyan, paano ka ba pumosisyon and paano mo minamanage yung risk mo pagkapasok mo.
Yun yung ano dyan. So, tignan natin. Feel ko may buying on dip opportunity dito sa AGI, no? Abangan nyo tong region na to. Green. To medyo lumakas, no? 281. Pero from here, para sa akin, 3 pesos resistance na yan. So tumuloy-tuloy siya, no? Beyond my expectation. So, from here, kung mag 3 pesos, dapat nagdi-dispatch ka na. So, medyo limitado na yung upside mo. So, sell on rally to para sa akin. Kung malamang sa hindi, pagpasok niyan sa 3 or kahit lumampas ng konti, 305, baka maging resistance doon. Tapos, mag-correct na ulit from there. So, let's see. Hindi ko rin alam kung anong catalyst nito eh. So, kaya yung approach ko sa kanya, mas cautious ako.